I understand you, Marcos. Ngayon kita naiintindihan pero noon, nahirapan ako. Aminin ko na sobrang hirap para sa akin. Para akong napilayan at hindi ko kayang tumayo na mag-isa. Yun ang pakiramdam ko noon. Pero ngayon nais ko nang mabuhay na masaya kasama ka. Kasama si Miguel. Sorry kung gusto kong umalis. Kung iniisip ko na sumuko na sa pamilyang ito. Pangako, simula ngayon ay kakapit na ako sa kamay mo. Hindi na ako bibitaw pa. Hindi ko na bibitawan pa ang pamilyang ito. Dahil alam ko na kumakapit ka para sa akin. Sa amin ni Miguel. Hihilingin ko pa rin sa iyo na bigyan mo ako ng panahon para tuluyang maghilom ang sugat dito sa puso ko. Sabi ko sa kanya, "Take your time, mi vida. Maghihintay ako." Sabi niya sa akin, "Thank you, Marcos." Sabi ko sa kanya, "No need to thank me. Kasi ako dapat na nagsasabi niyan sa iyo. Thank you for giving me the chance to prove myself. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon na ito." Sabi niya sa akin, "Matulog na tayo." Sabi ko sa kanya at tumayo na ako para pumasok sa loob. Ayoko na kasing magdrama at nais ko na lang na magpahinga. Nakasunod naman siya sa akin at tumabi sa akin. Niyakap niya ako at ramdam kong init ng yakap niya. Ang yakap na nagpapakalma sa akin palagi. Ang yakap na nagbibigay sa akin ng kapanatagan. I feel safe kapag yakap ko siya. "I love you." Bulong niya sa akin. Gusto ko ring sabihin sa kanya na mahal ko siya pero hindi pa ako handa. Gusto ko na sabihin sa kanya na mahal ko din siya at kapag nawala na ang bigat sa puso ko, ay siguro masasabi ko na rin sa kanya dahil ayokong pilitin ang sarili ko na sabihin na mahal ko siya. I want to give him pure love. A genuine, I love you. Twins POV. Alam ng asawa ko kung gaano ko kagusto na ipaayos na mukha niya pero ayaw niya dahil may dahilan siya at nirerespeto ko ito. Gusto ko na ibigay ang hustisya para sa kaibigan at sa daddy niya kaya ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko para managot ang dapat na managot. Mahimbing na natutulog si Amara kaya naman lumabas na ako para puntahan si Sanya sa basement namin. Hindi alam ni Amara na nandito si Sanya. Ang tanging alam niya ay nasa ibang lugar ito dinala ng mga bodyguards ko. Pumasok ako at natutulog ito kaya naman binuhusan ko siya ng malamig na tubig. "Tom, anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako!" Sigaw niya sa akin. "Papakawalan din kita pero kapag sinabi mo sa akin kung sino mga kakampi mo." Sagot ko sa kanya. "Bakit mo ba ito ginagawa sa akin? Wala pa naman akong ginagawa sa iyo. At kung ako lang masusunod ay hahayaan kitang mabulok dito." Nakangisi na sabi ko sa kanya. "Ang sama mo! Mas masama ka. Wala kang puso. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung paano ba ako maging masama." Lumapit ako sa kanya at tinawakan ko ang panga niya. "Noon ay gustong gusto ko ang mukha mo. Napakaamo mo pero sinaktan mo ako. At noong dumating si Amara sa buhay ko, inakala ko na siya ikaw. Kaya nasaktan ko siya dahil galit ako sa iyo pero magkaiba kayo. Kasi ang mukhang ito ay nababagay lang sa asawa ko. Kay Amara lang at hindi sa katulad mo." Sabi ko sa kanya at mabilis kong pinadaan ng kutsilyo sa pisngi niya. "Demonyo ka!" Sigaw niya sa akin kaya naman mas lalong uminit ang ulo ko at sinugatan ko ulit siya. "Ito, kulang pa ito. Kulang pa kesa sa ginawa mo sa asawa ko. Mas demonyo ka dahil kaya mo sunugin ang kapatid mo. Mas demonyo ka dahil kaya mong patayin ang sarili mong kapatid." Gigil na sabi ko sa kanya. "Ano bang alam mo? Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko. Umalis ako pero binalikan kita. Pero inagaw ko niya sa akin, mga agaw siya. Kaya dapat lang sa kanya na mamatay na. Dahil siya na lang palagi. Siya na lang." Sigaw niya sa akin. "Walang kinalaman sa Amara sa mga nangyari sa iyo kaya wag mo siyang sisihin. At kahit na hindi si Amara ang minahal ko, ay hindi na kita babalikan pa. Minahal mo lang naman siya dahil sa mukha niya. Dahil kahit anong gawin mo, hindi mo kayang itanggin. Ako pa rin ang mahal mo. Ako pa rin." Nagulat ako dahil may bumuhos ulit sa kanya ng tubig. At nang lumingon ako ay ang asawa ko pala. "How dare you!" Sigaw na Sanya sa asawa ko. "Dapat lang yan sa'yo para magising ka sa katotohanan. Sige lang, mangarap ka lang ng gising. Kasi libre lang namang mangarap. Pero sa tingin mo ba kahit namamatay ako, mamahalin ka ni Marcos? Hindi! Dahil ako lang ang mahal niya. Ako lang!"
Lihim ako napangiti dahil ang tapang ng asawa ko. Kaya naman lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya mula sa likuran hanggang sa inalikan ko siya sa leeg. Umarap siya sa akin at sinalubong ko ang labi niya hanggang sa naging mapusok kami sa isa't isa. Ang walang hiya! Sigaw sa amin ni Sanya. Hindi lang ito ang kaya namin gawin sa harapan mo. Pero madamot ako eh. Ang akin ay akin lang. Kung ako sa'yo, simulan mo ng pagsisihan ng mga naging kasalanan mo dahil mabubulo ka na sa kulungan. Pagmasdan mo ako mabuti. Pagmasdan mo itong mukha ko para maalala mo lahat ng masamang ginawa mo sa akin. Demonyo ka. Hindi kita kapatid dahil hindi mo rin ako tinuring na kapatid. Sigaw sa kanya ni Amara. Ito ang unang beses na nakita ko siyang magalit. Matapang ang asawa ko noon pa man. Alam ko na may tigrin ang nagtatago sa loob niya. At masaya ko dahil alam ko na kaya na niya ipagtanggol ang sarili niya. Amara, patawarin mo ako. Kung gusto mo ilalayo ako, aalis ako. Hindi ko kayo guguluhin. Hayaan mo lang ako. Si Mr. Ford, siya talaga may idea na sunugin ang bahay. Gusto lang naman kitang paalisin noon pero inutos niya sa mga tauhan niya na sunugin ang bahay. Maniwala ka sa akin, please, Amara. Hayaan mo na lang ako. Umiiyak na sabi ni Sanya. Kahit ano pang gawin mo ay kasama ka at pagbabayaran mo ang kasalanan mo. Wala kang ginawa para iligtas ako at dahil sa'yo, nawala ang matalik kong kaibigan. Hindi mo alam kung ano sinapit ng Venus ng dahil sa kagagawan mo. At ngayon, bigla na lang, bigla mong hihilingin sa akin na patawarin ka at palayain ka. Pasensya ka na pero hindi ako ang Amara na nakilala mo noon. Gagawin ko ang lahat para maibigay sa kaibigan ko ang hustisya na para sa kanya. And one more thing, ang taong kasabot mo ay siyang dahilan kaya tuluyan na nawala ang daddy ko. Siya ang nagpapatay sa daddy ko. You need to face the consequences of your actions dahil hindi kita mapapatawad. Sabi ni Amara at lumabas na ito. Sunundan ko naman siya hanggang sa makarating kami sa silid namin. Bakit hindi mo sinabi sa basement mo siya dinala? Tanong niya sa akin. I'm sorry. Sabi ko sa kanya. Hindi naman ako galit. Ang gusto ko lang ay sabihin mo rin sa akin para naman alam ko. Di ba hindi ka na maglilihim sa akin? Nakalimutan mo na kaagad? I'm sorry, Bevida. Bulong ko sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Kung gusto mo talaga na maging maayos tayo at bumalik at tiwala ko sa iyo, matuto ka magsabi sa akin. Ayoko na ng mga lihim. Sabi niya sa akin. Opo. At may isa pang sekreto. Sabi ko sa kanya. What is it? Tanong niya. Ang totoong iniwan ng daddy mo sa iyo. Gusto mo bang makita? Tanong ko sa kanya. Iniwan? Nakakunot ang noon na tanong niya sa akin. Let's go. Nakangiti na sabi ko sa kanya at tinila ko siyang palabas sa silid namin. Pumasok kami sa isang silid. Anong ginagawa natin sa room ni Mommy? Tanong niya sa akin. May papakita lang ako sa iyo. Sagot ko sa kanya. Paano tayo papasok? Oh my God! Sabi niya sa akin, kaya naman mas lumapit pa ako. Pagkatapos ay inilagay ko ang code na pinadala sa akin noon. Pagbukas ko ay nakita ko na natulala ang asawa ko. Natulala siya sa kayamanan na iniwan sa kanya ng daddy niya. Saan galing ang mga ito? Nauutal na tanong niya sa akin. Inipon ng daddy mo para sa'yo. Iniwan niya ito para sa'yo. Sagot ko sa kanya. Daddy! Daddy! Napaupo siya habang umiiyak. Niyakap ko siya. Alam ko na hindi siya makapaniwala dahil kahit ako ay hindi rin makapaniwala pero nung nakita ko ito ay nalaman ko ang tunay na dahilan at may sulat siyang iniwan sa amin ni Amara. Aaminin ko na naiinis ako sa kanya noon pero humanga din ako sa kanya. Sa kayamanan na iniwan niya ay kaya naman niyang bayaran ang lahat ng utang niya sa akin pero mas pinili niya na hindi. At dahil sa kanya ay naalala ko ang alaala na nakalimutan ko. Ang pangako ko sa isang tao. Dwayne, samahan mo muna si Mara dito. May pag-uusapan lang kami ng mommy niya. Sabi sa akin ng mommy. Okay po, mommy. Sagot ko kay mommy habang nakatingin sa 3-year-old na anak ng kaibigan niya. Okay, thank you anak. Malambing na sabi sa akin ng mommy. Nang makaalis na si mommy ay biglang lumapit sa akin si Mara. 3 or 4 years old lang siya at ang cute niya. Nagulat pa ako dahil nagpakandong siya sa akin at nilalaro niya ang kamay ko. Kuya? Bigkas niya. Yes po?
I'm your kuya. You're so cute po. Malambing na sabi ko sa kanya. I love you. Cute na sabi niya sa akin kaya naman napangiti na lang ako. Anak, uwi na tayo. Sabi sa akin ni Mommy. Tita, kapag lumaki na po si Mara, pakakasalan ko po siya. Sabi ko kay tita. Talaga? Sige, ikaw ang bahala. Asahan ko yan ha. Ang gwapo naman na magiging sanilo ko. Natatawa na sagot niya sa akin. Thank you po. Nagpaalam na ako kay Mara at tinalikan niya ako sa pisngi na ikinatawa nila Mommy. Ito pa rin mo ang pangako mo anak. Lagot ka sa tita mo kapag hindi mo pinakasalan si Mara. Natatawa na sabi sa akin ni Mommy habang pauwi kami sa bahay. Opo, I promise po. Nakangiti, nasagot ko sa kanya. Amara's POV. Kahit na nakita ko ang ginawa ni Marcos ay hindi na ako nakaramdam ng awa para kay Sanya because she deserved it at kulang pa iyon sa lahat ng pinagdaanan ko at sa pinagdaanan ni Venus. Hindi niya ako masisisi kung bakit ako ganito, kung bakit malaki ang hangarin ko na mabigyan ng hustisya sa Venus. Nasaktan ako dahil wala pa rin akong pagsisisi na makita sa mga mata ni Sanya. Iba ang sinasabi ng bibig niya sa nakikita ko sa mga mata niya. Kaya naman hindi niya ako madadala sa mga paawa effect niya. Kung hindi ko pinigilan ang sarili ko ay baka mas pinahirapan ko pa siya. Kahit na ganoon ang ginawa niya sa akin ay itinuturing ko pa rin siyang tao. Medyo nagtampo ako kay Marcos pero nawala din naman kaagad hanggang sa dinala niya ako sa isang lugar na matagal ko nang hindi pinupuntahan. Simula noong namatay si Mommy ay hindi ko na sinubukan na pumasok sa dating silid ni Mommy. Naguguluhan man ay pinili ko pa ring alamin kung ano ba ang nasa loob. Binuksan ito ni Marcos gamit ang code at bumungad sa amin ang maraming pera at gold bars. Never kong na-imagine na may ganito sa bahay namin at sa mismong silid pa ni Mommy. Kung ganito karami ang pera niya ay bakit pa niya ako hinayaan kay Marcos? Napapaisip tuloy ako at alam ko na may malalim siyang dahilan. Hanggang sa may ibinigay na isang papel sa akin sa Marcos. Napatitid pa ako ng ilang minuto sa papel at hindi ko ito kinuha sa kamay niya. Hanggang sa kinuha ko na ito dahil curious ako. Nanginginig pa ang kamay ko nang buksan ko ito. Anak, Amara, alam ko na marami kang tanong ngayon. Alam ko na nagtataka ka kung saan galing ang mga nasa harapan mo. Galing ang lahat ng yan sa pawis ko. Gusto ko kasi na may maiwan ako sa'yo. At ang tungkol naman kay Dwayne, tinupad ko lang ang kahilingan ng mommy mo. Sa Dwayne kasi ang gusto niya para sa'yo, lalo na't nangako sa Dwayne na pakakasalan ka niya paglaki mo. Masyadong sineryoso ng mommy mo ang sinabi ng batang Dwayne. Isusumpahan niya ako kapag hindi si Dwayne ang nakatuluyan mo. Kaya naman gumawa ako ng paraan kahit na alam ko na magiging abot langit ang galit mo sa akin. Mahal na mahal kita, anak ko. Basa ko sa sulat na iniwan niya. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ko. Napatingin ako kay Dwayne na ngayon ay tahimik lang naman. Kilala ka na ba ng mommy ko? Tanong ko sa kanya. Opo, close friend niyang mommy ko at naalala ko na noong maliit ka pa ay sinabi ko sa mommy mo na pakakasalan kita. At nakalimutan ko iyon. Bata pa ako noon at alam siguro ng mommy mo na hindi ko tutuparin ang sinabi ko. Kaya ang daddy mo na ang gumawa ng paraan. Mas marami pang pera ng daddy mo sa akin. Natatawa na, sabi niya. Ikaw ha? Crush mo na pala ako dati pa? Pabiro na sabi ko sa kanya. Ang cute mo kasi noon. Tapos nagpakandong ka pa sa akin. You also said I love you to me. Sagot niya sa akin kaya naman bigla na lang na uminit ang buo kong mukha. Sige na matulog na tayo. Inaantok na ako. Pag-iiba ko sa usapan namin. Okay po. Nakangiti na sagot niya sa akin at binuhat niya akong palabas sa lumang silid ni Mommy. Hindi ko man maintindihan pero nagpapasalamat pa rin ako sa parents ko. Lihim lang ako napangiti dahil kahit hindi ko naalala at kahit nakalimutan na ni Marcos ay sobrang cute pa rin dahil sineryoso ng mommy ko ang sinabi niya noong bata pa kami. Masyado talagang sigurista ang mommy ko. How I wish na maalala ko iyon pero dahil 3 or 4 years old lang ako ay talagang malabo. Malabo na maalala ko iyon pero mahalaga ay alam ko na rin ang dahilan. Sa ngayon ay maghahanap ako ng mga orphanage na pwede kong tulungan. Gusto ko na gamitin ang mga pera na iniwan ni Daddy para makatulong sa iba. Ang hirap talagang intindihin ng mga desisyon ni Daddy. Mas pinili niya na mahirapan pa ako pero thankful ako dahil sa ginawa niya ay namulat ako at natuto ako sa buhay. Sa ngayon ay kailangan namin magpahinga at matulog. Good night, love. Wala sa sarili na bulong ko sa kanya. Good night, my vida.
I love you. Malambing na bulong niya at niyakap niya ako ng mahigpit. Mabilis lang na bumigat ang talukap ng mga mata ko hanggang sa tuluyan na akong nakatulog. Kinabukasan ay pinakawalan na namin si Sanya at hinayaan namin siyang pumunta kay Mr. Ford. Handa na rin ang lahat at kailangan na lang namin na makipag-cooperate sa mga polis. Kahit ako ay nais ko na rin matapos ang lahat ng ito. Hanggang sa kailangan na namin pumunta sa korte para sa court hearing. Sobrang bilis na lumipas na mga araw dahil sa naging busy kami ay isang simpleng dinner na lang ang inihanda namin para sa birthday ni Miguel. Nagbigay din kami ng food box sa mga bata sa lansangan at sa mga bahay ampunan. Kaya naging masaya naman ito kahit na papaano dahil nakatulong kami. At kagaya na inaasahan ay walang kriminal ang aamin sa kasalanan niya. Sobrang bilis ng mga pangyayari at nahatulan na silang dalawa. Masakit man sa akin na makita na ganito ang sinapit ni Sanya pero ang lahat ng ito ay kagustuhan niya at choice niya. Wala siyang pwedeng sisihin dahil siya ang pumili ng magiging buhay niya. Dumaan si Mr. Ford sa harapan namin at may bigla siyang ibinulong kay Marcus. Demonyo ka! Demonyo ka! Mabubulok ka sa kulungan habang buhay! Biglang sigaw ni Marcus. Love, calm down. What's going on? Tanong ko sa kanya. He killed my mom. Sagot niya sa akin na ikinagulat ko. Tumulo ang luha ko sa narinig ko mula sa kanya. Ramdam ko ang sakit na nararamdaman ngayon ni Marcus kaya naman niyakap ko siya at si Mr. Ford naman ay inilabas na nila. Dinala na siya sa kulungan at silang dalawa ni Sanya. Habang nasa biyahe kami tahimik lang si Marcus. Alam ko na gusto niyang mapag-isa kaya naman hinayaan ko na lang siya dahil alam ko na kailangan niya ng oras. Masakit malaman na ang mga naging parte ng buhay niya ay siya ring dahilan ng paghihirap niya. Love, kumain na tayo. Sabi ko sa kanya. Wala akong gana, mi vida. I'm sorry but I want to be alone. Sagot niya sa akin. Okay, sabihan mo ako kapag nagugutom ka na. Lalabas na muna kami ni Miguel. Sabi ko sa kanya. Thank you for understanding, mi vida. Sabi niya sa akin. Ngumiti ako sa kanya at lumabas na kami ng anak ko. Kami na lang muna ni Miguel ang kumain. Baby, magiging okay lang si daddy mo, di ba? Kausap ko sa anak namin. Ngumiti lang sa akin si Miguel kaya naman napangiti na lang din ako. Inasikaso ko na ang anak ko pagkatapos namin kumain. Pinatulog ko siya at chinek ko ulit si Marcus. Nakita ko na nakatulog na siya kaya naman kinumutan ko siya. Magiging okay din ang lahat, love. Mawawala din ang sakit na nararamdaman mo. Kausap ko sa natutulog kong asawa. Lumabas na ako sa office room niya at bumalik sa silid namin. Bago ako humiga ay tinawagan ko muna ang kilala kong doktor. Ipapaayos ko na ang mukha ko. Gusto ko nang bumalik sa dati ang buhay at mukha ko. Sana lang ay bumalik pa ako sa dati. Venus, tapos na. Nakuha na natin ang hustisya. Siguro panahon na para ipaayos ko na ang mukha ko. Alam ko na kung nandito ka, ay ikaw mismo tutulak sa akin na magpagamot na ako. Salamat. Salamat sa lahat-lahat. Kung nasaan ka man ngayon ay hinihiling ko na maging masaya ka. Magiging masaya ako kagaya ng nais mo. Mahal kita at hindi kita makakalimutan. Kausap ko sa larawan ni Venus. Naramdaman ko na tumayo ang mga balahibo ko at parang may malamig na yumakap sa akin kaya naman napaiyak ako. Alam ko na nandito siya ngayon at ramdam ko siya. Napapikit ako hanggang sa bumigat na ang talukap ng mga mata ko. Naging tahimik ang buhay namin ni Marcus. Sa bawat araw na dumadaan ay ramdam ko ang lungkot ni Marcus pero naniniwala ako na magiging okay siya. Ginawa ko ang makakaya ko para hindi niya maramdaman na mag-isa siya. Ngayon ang araw ng surgery ko. Ang sabi ng doktor ay 90% na babalik ang dati kong mukha. Miguel, behave ka dito kay lola at lolo mo ha? Uuwi din ka agad sa mommy. Kausap ko sa anak ko at ngumiti naman siya sa akin kaya naman pinupog ko ng halik ang buo niyang muka. Manang, salamat po. Kayo na po munang bahala sa anak ko. Sabi ko sa kanya. Huwag ka mag-alala dahil aalagaan ko na mabuti ang gwapo kong apo. Nakangiti na sagot sa akin ni Manang. Salamat po. Sasamahan na kita. Biglang sabi sa akin ni Marcus. Huwag na. Alam ko na marami kang ginagawa ngayon kaya kaya ko na ito. Don't worry about me. Sabi ko sa kanya habang palabas ako sa bahay namin. May vida, sasamahan kita. Kung iniisip mong nararamdaman ko ngayon, okay na ako. Kailangan kong maging matatag dahil may pamilya na ako. At kung inaalala mo ang trabaho ko ay walang ibang mahalaga sa akin kundi ikaw.
Sabi ko sa'yo na babawi na ako kaya sana hayaan mo akong maging asawa mo. Hindi kita hayaan na mag-isa na pupunta doon sa ospital. Sabi niya sa akin habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Nabasa niya ang nasa isipan ko kaya naman wala akong magagawa kundi ang pumayag. At gusto ko rin naman talaga na nandoon siya. Nagpapanggap lang ako na strong. Sige, samahan mo ako. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Thank you. Hinalikan niya ako sa noo pagkatapos ay inalalayan niya ako papasok sa loob ng kotse. Siya na mismo ang nag-drive pero may nakasunod na sasakyan sa amin at ito ang mga bodyguards niya. At habang nasa biyahe kami ay hawak niya ang isa kong kamay. Panay din ang halik niya sa palad ko kaya lihim ako napapangiti. Sa tingin mo, magiging okay kaya ang surgery ko? Tanong ko sa kanya dahil bigla na lang akong nakaramdam ng kaba. Oo naman, ang sabi na doc ay magiging successful ito. Nasa tabi mo lang ako. We need to think positive. Sabi niya sa akin. Thank you, love. Sabi ko sa kanya. Don't think too much. Everything will be fine. Nakangiti na sabi niya sa akin. Tama siya. Kailangan kong maging positive. Para sa kanila ni Miguel ay magiging malakas ako. Ayon nga sa nabasa ko na libro ay huwag kong hahayaan na manaig ang negatibo na pag-iisip dahil posible na makaapekto ito sa akin. Kailangan na panatilihin kong positibo ang pananaw ko para maging positibo rin ang kalalabasan o resulta nito. Pagdating namin sa ospital ay hawak pa rin ni Marcos ang kamay ko hanggang sa hinatid na niya ako sa operating room. Parang ayaw pa nga niyang bitawan ang kamay ko. I love you, mi vida. You can do it. Sabi niya sa akin. I can do it. Hintayin mo ako. I love you, Marcos. Sabi ko sa kanya habang nakangiti ako. I love you so much, Amara. Sabi niya sa akin at hinalikan niya ako sa labi. Alam ko na nagulat siya dahil ngayon lang ulit ako nagsabi sa kanya na mahal ko siya. Nais kong sabihin sa kanya ang salita na iyon dahil alam ko na panahon na para malaman niya na mahal ko siya. Na mahal ko pa rin siya. Na handa na talaga ako na buuin ang pamilya namin. Na wala na akong pag-aalinlangan sa kanya. Handa na ako ulit na ibigay sa kanya ang buong tiwala ko. Pasok na ako. Sabi ko sa kanya. Dito lang ako, maghihintay ako sa'yo. Malambing na sabi niya sa akin. Bago ko pumasok ay niyakap ko siya na mahigpit. Para maalis ang kaba na nararamdaman ko ngayon. Bago sumara ang pinto ay ngumiti ako sa kanya. Gusto ko na iparating sa kanya na wala siyang dapat na ipag-alala. Malakas ka, Amara. Magiging successful ito. Nasa tabi mo si Lord at ang mga mahal mo sa buhay. Kausap ko sa sarili ko. Huminga ako ng malalim. Para ito sa mag-ama ko. Para sa kanila. Paulit-ulit nakausap ko sa sarili ko. Twins POV. Masaya ako dahil alam ko na maibibigay na namin kay Venus at sa daddy ni Amara ang hustisya. At nangyari na nga dahil nahatulan na si Sanya at ang dati kong kinilalang ama. Pero nang dahil sa isang bulong lang niya sa akin ay nasira ang depensa na meron ako. Parang gumuho ang mundo ko sa narinig ko mula sa taong walang konsensya. Hindi ko kayang tanggapin ang nalaman ko na siya ang dahilan ng pagkamatay ng mommy ko. Hindi ko siya kayang patawarin at sisiguraduhin ko na mabubulok siya sa kulungan. Hiniling ko sa asawa ko na nais kong mapag-isa at ibinigay naman niya ito sa akin pero hindi ako pwede na maging ganito na lang. Kailangan ko ayusin ang sarili ko dahil may mag-ina ako at kailangan nila ako lalo na si Amara. Kaya naman pinipilit ko ang sarili ko na maging okay at ramdam ko rin na nasa tabi ko siya. Nalaman ko na nagpa-schedule na si Amara ng surgery niya. Masaya ako dahil papaayos na niya ang mukha niya. Pero sa ngayon ay pumapasok pa rin ako sa company. Saka na ako hindi papasok kapag magpapasurgery na siya. Habang papasok ako sa office ko ay may hindi ako inaasahan na bisita. What are you doing here? Tanong ko kay Daniel. Kuya, help us. Sabi niya sa akin. Kung tungkol ito sa amo mo na kriminal, hindi ko yun gagawin. Sabi ko kaagad sa kanya. Hindi ako pumunta dito para kay Daddy. Pumunta ako dito dahil gustong humingi ng tulong. Palubog na ang company at sana tulungan mo kami. Hindi ko ito ginagawa para isalba ang company ni Daddy kundi para kay Mommy at sa kapatid ko. Na minsan mo na rin na naging pamilya. Please, Kuya, help us. We need your help. Sabi niya sa akin. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Nanahimik ako dahil hindi ko ito inaasahan. At tama naman siya. Minsan ko na silang itinuring na pamilya. Kahit na may mga pagkakataon na itinuring din nila ako na ibang tao. Pero alam ko sa sarili ko na ang company na meron ng lalaking iyon ay company ng mommy ko noon.
Tutulungan kita pero kailangan mo magtrabaho. Kailangan mong matuto dahil hindi habang buhay may tutulong sa iyo. Sa inyo. At sana, alagaan mo ang company na iyon. Kapag napanatili mo itong matatag ay bayad na ang lahat ng kasalanan niyo sa akin. Sabi ko sa kanya, "Thank you, kuya. Pangako, gagawin ko ang lahat para manatili ang company ng mami mo." Niyakap niya ako kaya naman niyakap ko din siya. Kung gugustuhin ko ay kaya ko siyang tanggihan at kaya ko siyang hindi tulungan. Pero nagbago na ako. Ayoko maging katulad ng ama niya. Hindi ko gagawin ang mga itinuro niya sa akin noon. Hindi na ako si Dwayne Marcus Ford dahil ako na si Dwayne Marcus de la Merced. At kasabay ng pagbabago sa pagkakakilanlan ko ay ang pagbabago ko rin sa sarili ko. Isa na akong ama at asawa ngayon. Ayoko na maging si Dwayne na walang puso. Ang Dwayne na masyadong mataas ang tingin sa sarili. Dahil sa asawa ko, kaya ako nagbabago. I want to be a better version of myself. Para naman hindi ako ikahiya ng asawa at anak ko. I learned from my mistakes. Kaya naman pilit ko itinatama ang lahat sa buhay ko. At sila Daniel, naging pamilya ko sila. Minahal ko sila at ang pagmamahal na iyon ay hindi mawawala kailanman. Gusto ko rin na magbago sila at maging mabuting tao. Mabilis na lumipas sa mga araw at ngayon na ang araw ng surgery ng asawa ko. Kinakabahan din ako pero mas pinili ko na maging matatag. Ayoko na maramdaman ng asawa ko na pinanghihinaan din ako ng loob. Bago siya pumasok sa operating room ay pinasaya niya ng sobra ang puso ko. Ang salita na inaasam ko at pinapangarap ko na marinig ay sa wakas ay nasabi niya na ulit sa akin. Habang naghihintay ako na matapos ang surgery niya ay hindi mawala-wala ang ngiti sa labi ko. Nakahinga ako ng malalim dahil sa wakas ay natapos na rin. Kaya naman kailangan namin manatili rito para sa full recovery at result ng face surgery niya. Ako ay nag-aalaga sa kanya. Naging maayos ang lahat hanggang sa dumating na ang araw na malalaman na namin ang resulta. Pinatalikod niya muna ako. Love. Tawag niya sa akin kaya naman humarap na ako sa kanya at bumungad sa akin ang Amara's POV. Ngayong araw na ay malalaman na namin kung ano ba ang resulta ng surgery ko. Kinakabahan ako pero hindi rin dahil na rin nasa tabi ko ang asawa ko. Sa buong journey ko ay hindi niya ako iniwan. Todo alaga siya sa akin. Mas lalo kong naramdaman ang pagmamahal niya sa akin. At ngayon gusto ko nang malaman ang resulta. Kung talaga bang bumalik na sa dati ang mukha ko. Pinatalikod ko muna si Marcus at nang tuluyan siya lumingon sa akin ay nakita ko na natigilan siya kaya naman kinakabahan ako. Binigyan ako ni Doc ng salamin at nanginginig pa ang kamay ko habang kinukuha ko ito sa kanya. "Mi vida." Tawag sa akin ni Marcus ulit kaya naman napahinga ko ng malalim para mag-alis ng kaba sa dibdib. "Marcus, parang natatakot ako. Anong nakikita mo ngayon?" Sabi ko sa kanya. "See it for yourself, mi vida." Utos niya sa akin. Pumikit ako at nang idilat ko ang mga mata ko ay bumungad sa akin ang mukha na matagal ko nang hindi nakikita. Hindi ko mapigilan ang mga luha ko dahil kusa na lang itong bumagsak mula sa mga mata ko. Bumalik na ang dati kong mukha. "Marcus!" Umiiyak ako kaya naman niyakap niya ako. "Welcome back, mi vida. I love you so much." Malambing na sabi niya sa akin. "I love you too. Thank you. Thank you so much." Umiiyak pa rin ako sa bisig niya. "Don't thank me kasi wala naman akong ginawa. Kay Doc ka mag-thank you, mi vida, dahil ginawa niya ang lahat para bumalik ang dati mong mukha." Sabi niya sa akin. "Doc, thank you so much." "You're welcome, Amara. And it's my job." Masaya din ako sa naging result ng trabaho ko. Masaya na sagot niya sa akin. "Love, gusto ko nang umuwi. Gusto ko na makasama ang anak ko. I miss him so much." Sabi ko sa asawa ko. "Yes, mi vida, uuwi na tayo." Nakangiti na sagot niya sa akin. Pinayagan naman ako ng doktor ko na umuwi kaya naman habang nasa biyahe kami ay hindi mawala-wala ang ngiti ko sa labi. Gustong-gusto ko na makita ang anak ko. Si Marcus naman ay hawak niya ang kamay ko at hindi siya tumitigil sa kakahalik. "Love, hindi ka ba nagsasawa sa kakahalik sa kamay ko?" Tanong ko sa kanya. "Hindi po." Sagot niya sa akin. "Okay." Nakangiti na sabi ko na lang sa kanya at sumandal ako sa balikat niya.
hanggang sa hindi ko na malaya na nakatulog ako. Nagising ako dahil naramdaman ko na may humahalik sa akin. Miguel? Nagtataka na tanong ko hanggang sa nagsink in na sa akin na nasa harapan ko na talaga ang anak ko. Miguel, baby, I miss you. Miss na miss ka na ni Mommy. Malambing na sabi ko sa kanya at pinupog ko ng halik ang buo niyang mukha. Mommy! Nakangiti na sabi niya sa akin at hinalikan niya ang pisngi ko. Where's your daddy, baby? Tanong ko sa kanya at agad na hinanap ng mga mata ko si Marcos. Nandito na pala ako sa silid namin. Bumangon ako para sana bumaba pero biglang pumasok si Manang at kinuha niya sa akin si Miguel. Pumasok na lang ako sa loob ng banyo para maligo. Tumagal ako ng ilang minuto dahil nagbabad pa ako sa bathtub.